para mas makilala ka, Panginoon, sa Biblia, mas makita ang inyong kadakilaan, mas makita, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian, Panginoon. At higit sa lahat, makita, Lord, ang inyong kaligtasan na binigay niyo po sa inyong salita. Dalangin po kami, Panginoon, na kayo, Lord, ang mag-lead, kayo ang mag-guide, hindi, Lord, ang aming sariling katalinuhan, hindi ang sa aming sariling galing. Wala po kami, Lord, pwedeng ipagmayabang sa inyo. Sa umagang ito, humiling kami ng tulong, bigyan niyo kami ng wisdom, guidance, discernment sa mga babasahin po namin, at kayo, Lord, ang mag-enlighten sa aming pong mga isipan para maintindihan ang inyong salita at ang gospel. Salamat, Panginoon, at Lord, nalangin po kami, natanggalin niyo po lahat ng distraction at makapag-focus po kami sa inyong salita ngayong umaga. Lahat po ito ay binabalik namin sa inyong pangalan. Kayo lamang mapurihan, Panginoon. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay? So tayo ay maganda na. At sa mga nandito, have your Bibles with you. At tayo po ay mag-aaral sa ating mga doon po sa pagpapatuloy ng ating Articles of Faith. Okay? So, para po sa mga nandito, nung Sunday natapos natin yung Articles of Faith natin, no? Number 13. Okay? Pero ngayon, re-review lang tayo ng sandali para doon sa mga pointers na kailangan natin. Gumawa ko ngayon ng graph para mas madali ninyong maintindihan yung mga napag-usapan natin. Ayan, sige. Meron akong ginawang graph dyan para mas madali natin maalala yung ating mga napag-usapan for the previous Sundays. At re-reviewin natin lahat, no? Ang pinag-uusapan natin ay tungkol doon sa law at ang gospel. Bakit ang law at ang gospel sa New Testament ay napakahalaga at hindi sila halos na pinaghihiwalay at pinagkukumpara? Kung hindi, may nakita tayo nung dalawang Sunday na progress. Anong ibig sabihin ng progress? Hindi siya pinalitan, hindi rin siya inalis. Kung hindi, nakita natin na ang gospel ay nagmula, no, doon sa batas, dahil yung gospel ang nagiging sagot o ang solusyon sa hindi kayang gawin ng batas. Okay? So, para sa review natin ngayon at sa ating last na conclusion dito, gumawa ako ng chart para mas madali nating ma-review yung mga napag-usapan natin at hindi kayo malito, no? So, pwede doon pakilabas dyan ng unang sa definition ng ating table, no? Para mas madali ninyong masundan. Unahin natin yung groundwork o yung level 0 ng ating pinag-usapan. Ano bang ibig sabihin ng law at ng gospel? No? Sige, next doon. Okay? At tandaan natin, ang law ay ibinigay doon sa panahon ni Moses pagkatapos po sila lumabas sa Egypt, at pagkatapos ang tawag dito ay merong agreement ang tao at ang Israelita, no? Nagkaroon ng agreement or yung naririnig ninyo na covenant, no? It's a simple agreement between God and man. Okay? Ibinigay ng Diyos ang 10 utos na ito sa pamamagitan ng tablet. Ngayon, pagbaba ni Moses galing doon sa Mount Sinai, ano yung natagpuan niya? Kung naalala ninyo. Okay? Pagbaba niya, nakita niya yung mga iniwan niya, meron ng sinasambang
gintong baka, no? Hindi nakapaghintay doon sa dadalhin ni Moises. Ngayon, sa galit ni Moises, sinira niya yung tablet, no? At yun yung isang way na makikita natin kung gaano ang isang tao ka-impatient. Hindi nila nahintay yung commandment na nanggaling sa Diyos na binigay kay Moses. Ngayon, yun po ang Holy Law. Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi yung kanilang judicial, hindi po yung kanilang mga binigay sa kanila as a nation. Ang pinag-uusapan natin dito yung binigay ng Diyos na specific laws galing doon sa Mount Sinai para mabuhay ang tao, at ang sabi nga ng Deuteronomy at Exodus, that it may be well with thee. So magsimula tayo sa definition na yon. Sa napag-usapan natin the previous Sunday, ang batas ng Diyos is the eternal, unchangeable rule of God's moral government. In-specific natin yung moral government dahil yun po ang nagbibigay sa atin ng kung sasabihin natin, hindi siya fear na pagka ako hindi sumunod, papatayin ako ng Diyos. Hindi siya sa takot na hindi sumunod. Kung hindi, ang batas ay isang paalala kung paano dapat mabuhay, no? Yun ang pagkakaiba. Dahil ang moral government ng Diyos ay nagdidictate kung paano mabuhay ang tao ayon sa kanyang standards. On the other hand, ang comparison natin ito, ang gospel naman, ay nakatutok kay Kristo. Ano yung gospel? Yung death, yung burial, and yung resurrection ng Panginoong Hesukristo. Dapat malinaw itong mga definition na ito sa atin. Bakit? Kasi kung hindi, mamimix natin yung dalawa, no? Tulad ng ginagawa ng ibang mga kapatiran natin ngayon, ang nangyayari ay ini-imply nila na kailangan ng tao sumunod sa batas ng Diyos para masigurado mong ikaw ay ligtas at isang Kristiyano, no? Kailangan mong sumunod. However, hindi 'yon ang pinag-uusapan natin pagdating sa kaligtasan. Dahil ang batas ay hindi siya binigay para magligtas. Okay? Kung hindi, ang gospel ang binigay para magligtas. At ang gospel o yung good news ay si Kristo yan. Yung pagkamatay, yung pagkabuhay ni Kristo. Okay? So, sana clear yung mga definition na yan sa atin at napag-aralan naman na natin yan. So, moving forward tayo sa next na point. Next. Punta tayo sa goal. Ano yung goal ng law at ng gospel? Okay? Ang batas, may dalawa siyang tinutumpok. Ano yon? Isinamarize ko na sa inyo para mas madali nyong makuha at malista. Una, ini-expose ng batas ang kasalanan ng tao. No? Dahil hindi nga siya nakapagliligtas, hindi rin siya nakapagpo-provide ng righteousness o sa Tagalog ay katuwiran, hindi ka magiging tuwid pag sumunod ka sa batas. Ang binigay ko sa inyong argumento dyan, pagka sinabi sa batas natin na huwag kang papatay, hindi nun ibig sabihin na magbabago yung mamamatay tao. No? Hindi nga siya gumagawa ng pagpapatay dahil napipigilan siya ng batas. Pero hindi siya mababago nun. Napipigilan lang yung kagustuhan niya na pumatay. Okay? Nagigets ba? No? Yung argument, hindi binabago ng batas ang tao, pinipigilan lang ng batas na huwag niya gawin yung hindi niya dapat gawin. Yun ang purpose ng batas. Pinapakita ng batas ang dapat hindi mo gawin, in-expose niya ang sin. On the contrary, ang gospel naman, ang goal ng gospel, yung hindi kayang gawin ng batas. Kung hindi kayang baguhin ng batas ang tao, pinipigilan lang ng batas, pinapakita ng batas kung ano yung kasalanan. Yung gospel, yun ang solusyon ng Diyos sa tao, no? Sige, buksan po natin sa Romans chapter 3 verse 20 para makita natin
ang sinasabi doon ah, sa law ng Diyos, no? Romans chapter 3 verse 20. Importante po na mabigyan natin ng tingin kung ano ba talaga ang primary na goal ng law. Doon po sa Old Testament, ang reason kung bakit binigay ang law ay para sundin in order na mamuhay ng maayos ang isang tao sa mata ng Diyos. Sa New Testament, binigyan ito ng hindi pagbabago sa definition, hindi inamendahan, kung hindi nilinaw ni Pablo kung ano ba ang batas at ano ang hindi kaya ng batas, no? Kung nandiyan na po kayo sa Romans chapter 3 verse 20, babasahin ko yung Tagalog. Sabi sa verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing, no? Walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Okay? Anong ibig sabihin na ganap? Justified, no? O nasabihin natin na pinawalang sala, no? Wala. Pag sabi natin wala, hindi kaya ng batas gawing malinis, gawing matuwid ang tao, o gawing maayos ang tao sa harapan ng Diyos. Hindi kaya yun gawin ng batas. Yun ang nilinaw ni Pablo sa Roma 3:20. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang ano daw? Pagkilala sa kasalanan. So, in-expose ng Romans chapter 3 verse 20 na ang pinapakita ng batas ay yung kasalanan ng tao. Ngayon, lipat po tayo sa Romans 1:16. Ito naman yung nagbabanggit tungkol sa Ebanghelyo, no? Sabi niya sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan. So, pag sinabi natin na word na kapangyarihan, ibig sabihin ito ay pwede natin ito idikit sa salitang puwersa, no? Ito yung puwersa ng Diyos o yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo at ganun din sa Griego. Ano po ang ibig sabihin ng puwersa ng Diyos para sa kaligtasan? Ibig sabihin, nililimitahan nito ang paraan ng kaligtasan. Okay? Na walang maliligtas maliban kung hindi siya makakarinig o dadaan saan? Sa gospel, no? Ipinapakita dito sa Romans 1:16 na maliban sa gospel at maliban sa pananampalataya, no, ng bawat sumasampalataya, maliban sa pagsasampalataya, wala nang iba pang paraan para mabigyan ng kaligtasan. Okay? Sana clear ito sa ating pangalawang bagay na ito, no? Ang batas, ina-expose ang kasalanan natin, at ang gospel naman, ang goal ng gospel ay para i-deliver ang tao galing sa kasalanan, i-restore ang tao sa Diyos. Okay? Ay, pwede kayong magtanong na bakit kailangan i-restore ng tao sa Diyos? Kasi po, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Ang sabi nga sa Isaias, ang nakapaghiwalay sa atin sa Diyos ay ang ating mga pagkakamali, ating mga kasalanan sa kanyang harapan, no? O yung ating iniquities, ang sabi ng Isaias. Kung makikita natin doon, hindi kagagawa ng Diyos ang pagkakahiwalay natin sa Kanya kung hindi ayon ito sa ating sariling kagustuhan. Pwede natin yan matrace sa Genesis chapter 3, no? Nung binigyan ng Diyos ng gagawin si Adam at si Eve, pero kahit na sinabihan sila ng Diyos, pag hinawakan nyo itong prutas na ito,
ay sigurado, yun yung word, surely, thou shalt surely die. Well, nung nakausap nung serpent si Eve, mineditate niya, o nga no, na ang sabi ng Diyos ganito, pero kinonsider niya yung sabi ng serpent, na kayo ay magiging parang mga Diyos na malalaman ng tama at mali. Di ba? Nung na-meditate niya yung kasalanan, ginrab niya, kinain niya, doon nagsimula yung pagkahiwalay ng Diyos at sa tao. Yung kamatayan spiritual at kamatayan po physical, no? Diyan po sa ating pangatlo, pupunta naman tayo sa nature o sa karakter ng batas at ng gospel. Una, pinag-usapan natin yung definition. Ito ang batas ay ang eternal, unchangeable rule of God's moral government. At nakita natin na ang batas, hindi lang basta pinapakita yung kasalanan natin, kundi pinapakilala rin ito ang Diyos. Okay? Bakit po mahalaga itong mga bagay na ito? Kasi, sa pangatlo doon sa character, next doon natin pag-uusapan at napag-usapan kung ang Biblia at ang batas na nasa Biblia ay nanggaling sa Diyos. E di syempre, yung ibibigay na batas ng Diyos ay ayon sa kanyang karakter. Kung ang isang politician or ang isang gumagawa ng batas, bago siya pumasok sa paggagawa ng batas, sa botohan pa lang, ipinapaalam niya na kung ano yung kanyang mga plataforma, no? Ito yung aking tayo, at doon siya nakikilala ng tao. Ay, oo, ito ay makakalikasan, no? Kaya pagpasok niya doon sa pag siya ay naboto at nakapasok, ini-expect ng tao na ang gagawin niyang mga batas ay ayon sa kanyang tinatayuan, ayon sa kanyang karakter. Dahil kung hindi niya yun gagawin, anong ibig sabihin nun? Peke yung kanyang plataforma at yung pagpapakilala niya doon sa voting, no? Or yung doon sa pagkakampanya niya, peke pala siya. Sa ganung argumentong pinakita ko sa inyo, ganun rin ang batas ng Diyos. Nung nagbigay ang Diyos ng batas, pinapakita doon itong tatlong bagay na to. Buksan po natin sa Romans chapter 7 verse 12. Tatlong bagay na makikita natin sa batas ng Diyos, hindi ito in-imply kung hindi mababasa nyo mismo yung salita galing mismo kay Pablo kung ano ang salita ng Diyos. Okay? Sabi sa verse 12 ng chapter 7, kaya't ang kautusan ay una, banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Holy, just, and good. Banal, matuwid, pantay, at mabuti. No? So, hindi lang pala pinapakita ng batas ang ating mga kasalanan, pinapakita rin ng batas kung sino yung nagbigay ng law na ito sa tao. Di ba? Ngayon, pagdating naman sa gospel, ito ang kanyang karakter. At nabasa na rin natin ito kanina sa Romans chapter 1 verse 16. Ma-simplify natin sa ganito ang gospel. Yung word na power na in-explain ko kanina, yun ang kapangyarihan ng Diyos. So pag sinabi natin na gospel, hindi mo na siya kailangan dagdagan ng kung ano-ano pang istorya, no? Hindi rin yung testimonya mo ang magiging na palabor sa gospel. Hindi. Yung purong kamatayan, pagkabuhay ni Kristo ay sapat para makapagligtas ng tao. Wala na tayong pwede pang idagdag doon, di ba? Kasi kung naintindihan natin yung salitang power, puwersa, okay? Ang sabi nga dyan ni Paul, hindi ko ito kinahihiya. Bakit? Kasi itong ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Kaya, kung i-describe man natin ang karakter ng gospel, ang gospel ay puwersa ng Diyos sa kaligtasan. Okay? Nakakasunod po ba?
review na lang naman ito, no, ng mga previous nating mga napag-usapan. Pupunta na ngayon tayo sa susunod. Yung susunod na nilagay ko dyan ay yung napag-usapan natin tungkol sa hinihingi. Hinihingi ng dalawang ito. Ano ang hinihingi ng batas? Ano ang hinihingi ng gospel? Ito yung tinatawag na requirement, no? Next doon. Ano ba ang requirement ng law at ng gospel? Now, doon po sa law, kung bakit sabi ng Biblia tayo ay natagpuang makasalanan, wala namang ibang pagbabanggaan ang Diyos na gumawa ng batas at ng lahat, maliban sa binigay niyang batas. Hindi siya magtsatsamba hindi, di ba? Or nakikita niya doon sa bibigyan tayo ng accountability na hindi natin alam para bigyan tayo ng paghuhusga, no? Ang sabi nga ng iba ay hindi yun fair. Di ba? Pero kung magiging fair ang Diyos, kung magiging fair lamang ang Diyos, lahat tayo talaga impyerno. Di ba? Pero yun nga ang blessing, di ba? Yung kaligtasan na meron tayo ngayon ay hindi natin deserve, kaya nga siya tinatawag na hindi para sa'yo na pabor, na dapat hindi sa'yo yun ibibigay, pero binigay sa'yo, pero binigay pa rin siya sa'yo ng Diyos. Bakit? Hindi natin yung deserve. Yun nga ang point ng grasya. Yun ang point ng gospel, no? Hindi mo pa siya mahal, pero minahal ka na ng Diyos, dahil ganun nga ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, na binigay niyo yung kanyang bugtong na anak. Nakakasunod po ba? No? Mahalaga itong parte na ito kasi wala tayong ibang pagbabanggaan ng ating sarili para malaman natin kung tayo ba ay tama o mali, maliban kung titingin tayo sa batas. Ang sabi nga ng ibang theologian tungkol dito, para ka lang tumingin sa salamin, nakita mo yung muta mo, nakita mo yung damit mong may kunos, nakita mo may uling ka pala ditong malaki. Ganun ang batas. Pinapakita niya kung ano yung gusto mong gawin pero hindi mo nga ginagawa kasi nga nandun yung batas. Internally, marereflect mo yung mga bagay nito. Alam, may kaisipan pala ako na nagbablaspheme sa Diyos. No? Meron pala akong ibang Diyos sa aking isipan. Nakikita niyo yung bagay na yon? Ganun ang ginagawa ng batas. Ang requirement ng batas is a perfect, sinless obedience to all precepts. Grabe naman, Brother David, ang hirap naman yan. Buong 10 utos kailangan ko sundin. Diba? At for sure, ay na kayo rin magsasabing hindi nyo kaya sundin yung 10 na yon sa isang araw. No? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 48, para makita nyo yung sinasabi dito tungkol sa kautusan. Matthew chapter mag-start tayo doon sa Matthew chapter 5 verse 48. Okay? Tingnan niyo po ito mabuti ha. Ang sabi niya dyan sa verse 48, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Or yung be holy, for I am holy. Ngayon, ito yung katanungan natin eh. Paano ba tayo magiging banal? Paano tayo magiging holy? No? Yan yung isang question rin na in-struggle ko before. Kung tayo ay hindi makasunod sa batas na ito ang kabanalan, ang katuwiran at kabutihan ng Diyos, paano tayo magiging banal? Di ba? Paano tayo magiging banal? Kaya nagme-make sense yung sabi ni Pablo, there is none righteous, no not one. Sabi niya, for all have sinned and come short. Hindi nakaabot. Saan? Sa glory ng Diyos. At
Yun pala yung pinapakita dito. Nag-i-expect ang Diyos ng kabanalan, ng katuwiran. Ang problema, hindi niya kaya gawin ng tao. Bakit? Doon na papasok ngayon yung question, hindi ba kaya ng tao o ginawa ba ng Diyos na hindi kaya ng tao? Mali po yung kaisipan na ginawa ng Diyos ang tao na hindi kaya ng tao sumunod. Buksan po natin sa Matthew chapter 5 verse James chapter 2 verse 10 para pa sa isang perspektibo pagdating sa batas. James chapter 2 verse 10. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. James chapter 2 verse 10, sabi diyan, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, kaso meron ka na subalit, lumabag sa isa. Lumabag sa isa, ay ano daw? Nagkakasala sa lahat. Imagine mo yon, nagkasala ka lang sa isa, pero lahat yon ay ibinagsak mo, di ba? Kung baga sa exam, may 10 question. Magkamali ka ng isa, bagsak ka na sa lahat. Di ba? Walang consideration. Mga kaibigan at mga kapatid, ang requirement ng batas is total and perfect obedience. Hindi po ito outward actions lang. Ang nire-require dito ay yung buong ikaw, from the thoughts, sa intentions ng puso natin, dahil ang batas po ay hindi lang yan basta rules na binigay ng Diyos. Ang batas ay reflection yan ng karakter ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Biblia, o mga high school, no? Igalang ninyo ang inyong ama't ina, kasama yan sa 10 Commandments, ibig sabihin, galing sa puso ng Diyos, galing sa kagustuhan ng Diyos, sa kabanalan, sa hustisya, sa katuwiran, at sa kabutihan ng Diyos, galing doon yung utos na galangin natin ng ating mga magulang. Agree ba kayo? Parang hindi kayo agree, no? Importante na makita natin ng maayos kung saan nagmumula yung batas. Hindi lang siya scroll na binigay sa mga Israelita para sundin. Galing siya sa puso ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos. At pag hindi ninyo ginalang yung karakter ng batas, walang sense na sumunod sa batas. Di ba? Walang sense na i-consider ang batas bilang isang moral government o yung isang paggobyerno ng Diyos sa tao. Napakahalaga ng bagay na ito dahil pagdating sa gospel, ang requirement ng gospel ay, kung makikita nyo, ibang-iba sa batas. Kung sa batas, kailangan mong maging perpekto sa pagsunod sa gospel. Makikita nyo dito ang isang difference. Hindi siya kontrahan. Ilang beses ko na to inuulit-ulit, hindi siya nagkokontrahan. Kung hindi, ang gospel yung tumuloy. Yung pinakabagong bersyon, pero hindi niya pinalatan, pinatuloy niya. Basahin natin sa Acts chapter 20 verse 21. No? Ang sabi sa Acts 20:21, nagpapatotoo sa mga Hudyo ay gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Itong repentance towards God and faith in Jesus Christ, ang requirement ng gospel, no? Wala nang iba pa ang pwede tayong idagdag diyan. Kung bibigyan natin ng tawag yan, connect ang batas at ang gospel, paano sila ngayon nag-connect? Titingin tayo sa perspektibo ng tao. Okay? Ganito kasimple. Tanong, kaya ba natin sundin ang batas? Yes or no? Siyempre hindi. Kung hindi natin kayang sundin ang batas, paano tayo
maliligtas yan ngayon. Di ba? Paano tayo ngayon maliligtas? Kung hindi kaya ng batas iligtas ang tao, dahil ang requirement ng batas ay perfect. Total obedience. Doon papasok yung gospel. Anong kinalaman ng batas doon? Dahil si Kristo ay hindi lang basta namuhay sa mundong ito at namatay. Sabi nga sa New Testament, pumunta siya hindi para sirain, kung hindi para i-fulfill. I-fulfill. So ang picture ngayon ganito, yung isang malinis, walang bahid ng kasalanan, sumunod sa batas, ang pinambayad para sa rebelde, suwail, at makasalanang rumerebelde sa Diyos. The sinless for the sinful. Diba? Holy and just and righteous for the unholy, wicked sinner. Kaya mas maintindihan nyo ngayon kung paano yung doctrine of substitution na kung saan ibinigay yung kasalanan natin kay Kristo. Mali yung word na binigay. Kinuha ni Kristo, ginawa siya ng Diyos na kasalanan. Ngayon, paano siya naging substitution? Kung one way lang, no? Yung kabanalan ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos, inilipat sa atin. Kaya pag tumingin ng Diyos sa atin, hindi niya nakikita yung makasalanan. Ang nakikita niya ay isang malinis, tuwid, pero hindi mo gawa. Hindi natin gawa. Sino ang gumawa? Si Kristo. At tinapos niya yun saan? Sa krus. Nagigets natin yung picture? Ganon ang pagtutulungan ng batas at ang gospel, hindi sila kontrahan. Tulad na sinasabi ng iba, ay ngayon, nasa grace na tayo, wala na yung batas. Hindi po ang gospel ay hindi nagbabago, tulad na ang Diyos natin, hindi nagbabago. Galing sa puso ng Diyos yung 10 utos na to. It's the holy, just, and good moral government ng Diyos. Gusto mong mabuhay ng maayos bilang isang tao at Kristiyano? Ito yung batas. No? Sa New Testament nga, sinama rin sa dalawa yan eh. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as you love yourself. Yung 5 na yon, mula sa paggalang sa ating mga magulang hanggang sa pag-aangkin, pagkokovet, ay kasama dun sa loving your neighbor. No? At magsimula naman doon sa there shall no have other gods be before me, sa blasphemy ng kanyang pangalan kahit saan gagamitin, hanggang sa pagsunod doon sa Sabat, ay kasama doon sa una. No? Mahalaga na makita natin itong bagay about the law requires a perfect and total obedience. Sa gospel naman, ang requirement ng gospel is repentance toward God and faith in Jesus Christ. Ang parte ng law doon sa gospel ay sinunod ni Kristo yung batas. Di ba? So without the gospel, without the law, wala tayong standard or measure ng ating kaayusan sa harapan ng Diyos. Ng ating kaayusan sa pamumuhay. No? Tatandaan po natin, ang mga Hudyo sa panahon na yon, lumabas pa lang sa Ehipto, andun sila sa wilderness. Ang alam lang nila ay pamumuhay ng Ehipto, kaya nga nagrereklamo sila kay Moises eh. Ano ba yan? Kung nagbalak pa nga sila palitan si Moses eh, kung ibalik mo na lang kaya kami doon, mas maayos pa buhay namin. Pero binigay ng Diyos yung 10 utos para mabuhay sila ng maayos sa harapan niya. At hindi yun biro, no? Hindi biro na tayo ay lumalabag doon sa requirement ng Diyos. Doon na ngayon papasok yung problema ng tao. Next doon. Alam na natin yung batas, ano yung requirement ng batas, ano yung character ng batas, alam natin yung gospel, ano yung requirement ng gospel,
ano ang character ng gospel. It is only to it is the power of God unto salvation, nakapagliligtas ang gospel, at ang requirement nito ay repentance and faith, no? Dahil hindi naman siguro na kikilos ang Diyos at tayo ay maliligtas na lang magically. Hindi. Kasama po sa plano ng Diyos ang pag-end up natin, pag-conclude natin na kailangan natin ng Panginoong Kristo. Kasama po yun doon, kasama yung repentance and faith, no? Monergistic, ang regeneration ng Diyos, pero ang paglapit sa Diyos at pag-confirm, hindi po siya, ikaw ang nakaisip, hindi sa pamamagitan ng iyong faculties, hindi sa iyong talino. Dahil kung ganun lamang, yung mga matatalino lang ang maliligtas. Pero dahil ang Diyos ang kumikilos sa puso ng tao, makikita nyo kahit na walang pinag-aralan, walang alam sa buhay, ay pwedeng maligtas. Bakit? Kasi hindi tayo. Tayo lang ay nagko-confirm. Lord, nakita ko yung kasalanan ko, I repent. Wala pala akong pupuntahan, impyerno ako, kailangan ko ng tagapagligtas. Tatanggap ako at mananampalataya sa Panginoong Kristo. Because there is no other way. Kung maintindihan mo ang kalagayan mo sa harapan ng isang banal, pantay, at mabuting Diyos, wala ka ng iba pang tatakasan maliban sa lumuhod, sumuko, at manampalataya sa tanging makapagliligtas sa iyo sa ginawa ni Kristo. Nakuha po ba natin? Nakakasunod ba? Napakahalaga ng bagay na yan na hindi tayo malinlang ng ibang mga nakaturuan pagdating sa gospel, no? Especially pag nag-share kayo ng gospel, huwag nyo i-emphasize yung inyong testimony. Dahil pag naligtas sila sa testimony mo, ikaw yung Kristo. Di ba? Ikaw yung Kristo ngayon, ikaw yung tagapagligtas. Napaka-importante na malinaw ang gospel at hindi malalayo, mabibigyan ng justice ang kaligtasan. Man's problem. Andiyan ba doon? Next. Magbabasa po tayo sa Romans 8:7-8. Hindi po ginawa ng Diyos ang tao na hindi niya kaya gawin ang batas. No? Dahil yun ay isang fallacy. Magagalit ka sa isang trabahador mo na hindi niya nagawa yung kanyang trabaho, na hindi mo naman binigay yung tools para gawin yung trabaho. That's injustice. Diba? Walang kaayusan ang ganong pag-iisip. Pero mga kaibigan at mga kapatid, basahin natin ang Romans chapter 8, verse 7-8. Andiyan na po ba kayo? Say amen. Ang sabi sa verse 7, babasahin natin. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. It is a mind that is hostile, actively hostile to God. No? Talagang kontra ito sa Diyos. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo ito mabuti. Kung bakit sinasabing kontra ito sa Diyos at sila ay hindi talaga makakasunod sa Diyos. Hindi daw nagsasubmit. Sapagkat hindi ito nagpapasakop. Saan? Tingnan niyo itong words na ito. Hindi siya nagpapasakop saan? Sa kautusan ng Diyos. Ni hindi nga maaari. Verse 8. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ang inability natin para sumunod sa batas ng Diyos at sumunod sa Diyos ay hindi kinos ng Diyos. Hindi nag-originate sa Diyos. Nag-originate ito sa sarili nating will, sa sarili niyong kagustuhan na magkasala. Dahil sa sobrang pagmamahal natin sa kasalanan, hindi tayo ngayon makasunod saan? Sa batas. That's the problem of man, the inability to fulfill it due to the love of sin. Kaya major ang kasalanan. Di ba kaya ang isang Kristiyano walang maayos na pag-iisip. Ang isang Kristiyano na magsasabing, ay, ligtas na ako. Sure na ako ng langit. Pwede ko na gawin yung mga gusto kong gawin. Or yung mga kasalanan na hindi ko pa nagagawa. No?
That's a really ironic statement. Bakit? Kung naintindihan mo yung gospel, walang room para magsabi na okay lang gawin yung mga bagay na yun na alam mong galitan Diyos. Yun yung nakapaglagay sa'yo sa impyerno Di ba? Nakakatakot para sa isang Kristyano makapag-isip ng ganun. Either sa dalawa, hindi siya tunay na ligtas, o pangalawa, manhid yung kanyang puso sa kasalanan. No? Napakahirap para sa isang tao na hindi niya makita ang sitwasyon niya sa harapan ng Diyos. The flesh is actively hostile. Ito ay may pagkapuot laban sa Diyos. Yun ang problema ng tao. Kaya walang nakakasunod sa batas, walang nakakabuo ng batas, no? Paano yun? Ano, Brother David, yung young rich man. Ito. Bring up natin ito. Nakumpleto niyo daw yung yung batas Di ba? Paano yun? O di, dapat ligtas na siya. Anong sabi ni Kristo? Meron pa siyang kulang. Di ba? Kasi, anong hinahanap niya noon? Ang hinahanap niya yung daan patungo sa langit. Pero bakit sabi ni Kristo may kulang pa siya? Dahil nga hindi nakapagliligtas ang batas. Nasunod niya yung batas, pero hindi siya kaya iligtas noon. Bakit? Kasi pwedeng sumusunod ang isang tao for compliance, for projection, para ipakita na siya ay maayos, pero nakikita ng Diyos ang isip at puso. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, kahit na may batas na no jaywalking, yung mga taong nakabasa, no jaywalking, pero talagang, ano ba yan? Ito yung pinakamadaling daan Hindi na bago yung isip niya, napigilan lang siya, pero hindi na bago yung kanyang puso at isip na mali yung ganong gawain. Nakuha po ba natin yon? Doon na papasok ang gospel. Ngayon, meron rin pong problema ang tao sa gospel. Alam niyo po kung ano? At marami ditong nauhulog. Romans chapter 10 verse 3. At ito ay tumutukoy doon sa tinatawag nating papaano yung way na maligtas. Yung process. Ano bang gagawin ko para maligtas? Ito yung pagkakamali ng rich man. Meron siyang kulang. No? Kasi may tamang paraan ng Diyos. Merong tamang paraan ng Diyos. Yun rin yung sabi ni Paul sa mga Hudyo Di ba? Pinilit-pilit nyo yung sarili nyo mga tradisyon, pero may tamang paraan ng Diyos. Romans chapter 10 verse 3, sabi sa verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos, pansinin yun, sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos, anong ibig sabihin nun? Hindi nila alam, o hindi nila inalam, yung gusto ng Diyos, o yung katuwiran na hinahanap ng Diyos. Ano daw ang ginawa nila? At sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. They did not submit to God's righteousness. At napag-usapan natin yung solusyon dito, no? Ang righteousness na hindi nakukuha sa batas. Other than the law, how can a sinner be justified? Na hindi ang Diyos nagiging unfair. No? At nalaman natin na dahil ang Diyos hindi ka pinatawad lang basta, kung hindi sa pamagitan ng kanyang anak, binayaran. Yung dapat bayaran. Na ikaw dapat magbayad, pero si Kristo yung nagbayad doon. So walang naging unfair doon, walang naging injustice. Hindi talaga kaya ng tao iligtas ang kanyang sarili. Kaya kahit na anong gawin niya, tradisyon, or let's say, nag-church ka para masigurado mo ligtas ka, hindi mo masisigurado sa pag-church mo ang kaligtasan mo. No? Nagbabasa ka ng Bible everyday, nagpipray ka everyday, nakumpleto mo yung isang year, everyday. 3 times ka nagpipray. Breakfast, lunch, tapos dinner. No? Nakumpleto mo yun lahat. Hindi ka nun maliligtas.
dahil hindi mo kayang bilhin ang kaligtasan, hindi mo kayang gawin ang kaligtasan, merong sinet ang Diyos na kaligtasan kung paano ka magiging matuwid sa Kanyang harapan, ay sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa gawa mo, o hindi sa pamamagitan ng gawa, sa tapos na gawa ng Panginoong Kristo. Kaya kung di ka mananampalataya sa Panginoong Kristo, di ka maliligtas. Ganun lang yan kasimple, no? Ang sabi sa verse 3 ulit, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Yun ang problema ng tao. Pero ang pinakamahalagang makita natin ay itong susunod. Ibinigay ang batas, ibinigay ang gospel, may ini-expect na resulta. Ano ang dapat resulta ng batas at ano ang resulta ng gospel? Next down. Sige. Siyempre, kung magbibigay ang Diyos ng paraan, meron niyang ini-expect na result. No? The result. Ang expectation sa batas is consciousness of sin and a guilty verdict. No? Magko-continue ito doon sa ginagawa ng batas. Ipinakikilala ng batas ang kasalanan ng tao, ini-expose ng batas ng Diyos ang kasalanan ng tao, at pinapakita ngayon sa ating row na ito, sa resultang hinihingi ng batas. Ang lalabas dapat na resulta, guilty tayo. Paano tayo magiging guilty? Kasi pinapakita ng batas ang kasalanan mo. No? Ngayon, pag hindi ka na guilty doon sa batas, either sa manhid ka or wala ka talagang pakialam sa Diyos, which is nasa Bible naman talaga, walang naghahanap sa Diyos, wala ni isa, di ba? Kaya magtataka ka na lang kung paano yung isang tao ay nakarating sa Panginoong Hesukristo. Hindi natin kagagawan. Nandun ang kilos ng Diyos. Taas kamay tayo sa bagay na yon. Kahit nga ako minsan nag-iisip paano ba ako nakarating sa Diyos? Yung pinagagawa ko nung high school ako, di ba? Talagang grasya ng Diyos ang makapagdadala sa atin. Ang batas ng Diyos, sabi sa Roma 3:19, kung pwede natin buksan ang ating mga Biblia, sabay-sabay natin titingnan ito. Diyan na po ba kayo? Say amen. Okay, verse 19. Okay. Diyan na yung iba. Diyan na ba yung iba? Okay, diyan na kayo. Okay, babasahin ko po sa Tagalog. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mas mapasailalim sa hatol ng Diyos. Para Brother David nagkokontrahan. Kung ang sabi doon, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan, pero ang scope ng inaasahang resulta ng batas, lahat ng tao sa buong mundo maging guilty. Maging guilty as charged ng kanilang mga kasalanan. How can that happen kung sinabi lang yon sa mga nasa ilalim ng batas? Diba? At doon natin makikita, mga kaibigan at mga kapatid, na ang salita ng Diyos is timeless. Ang batas ng Diyos is, doon sa ating definition, it is the unchangeable, eternal rule of God's moral law. Kahit namang nasa grace period na tayo, ayaw pa rin ng Diyos na pumatay ka at magnakaw ka. It's the moral government ng Diyos sa tao.
Galing yan sa puso niya, galing yan sa katuwiran niya at sa kabutihan niya, at hindi nagbabago. Wala na tayong iba pang pagbabanggaan ng ating ginagawa maliban sa Biblia at sa kautusan ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na inuulit-ulit natin, sino ba ang isang Kristiyano? Yung iba, sobrang haba ng eksplanasyon. Pero tayong mga Kristiyanong nakakilala sa Panginoon, simple lang ang definisyon natin ng pagiging Kristiyano. No? Isang taong sumusunod sa Diyos. Isang taong sumusunod kay Kristo. Ganun kasimple. Kung hindi ka sumusunod kay Kristo, hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi ka Kristiyano. Kahit na sinasabi mong Kristiyano ka at ikaw ay nagsisimba, hindi mo masasabi ang sarili mo na Kristiyano. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod sa Diyos. Paano ko susundin ang Diyos? Paano ko susundin si Kristo? Tumingin ka sa Biblia. Saan dyan? Andyan yung batas. Andyan yung mga sermons ni Kristo. Di ba? Kung paano tayo magiging isang maayos na tao. Live peaceably with all men. Di ba? Sa James, yung ating dila ay dapat itame, and etc. Andyan yun. Nasa Biblia yun. Di ba? But the major things na dapat natin na makita, dadalhin tayo ng mga bagay na ito sa isang guilty and convicted na position. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi kaya ng batas iligtas at baguhin ng tao, sinusolusyonan yon ng Ebanghelyo. No? Ang gospel ang makapagliligtas sa tao. At ang batas, ini-expose yung karumihan ng tao para malaman niya na kailangan niyang iligtas at kailangan niya ng tagapagligtas. Kaya tayo nagre-repent dahil alam natin yung law na ipaalam sa atin yung ayaw ng Diyos na nagawa natin. Di ba? Punta tayo ngayon sa gospel. Ano ngayon ang expectation ng gospel pagdating sa kanyang resulta? Okay? Kung ikaw ay nakarinig ng gospel, ito ang may bibigay ng gospel. Romans chapter 8, verse 1 to 2. Tingnan niyo po ito, ha? Kung nakarinig ka ng gospel at ikaw ay dumating sa konklusyon na kailangan ko ng tagapagligtas, hindi nun ibig sabihin na pag ikaw ay nagbigkas, Lord, tinatanggap kita, doon ka lang maliligtas, dahil the moment na ikaw ay nag-agree na makasalanan ka at kailangan mo si Kristo at nagsabi ka, Lord, naniniwala ako sa iyo. Kahit sa isip pa yan o sa puso, mga kaibigan at mga kapatid, ang kaligtasan ay naibigay na sa iyo. Tingnan natin diyan sa ito ang resulta ng kaligtasan. Ano po yun? Sabi sa Romans chapter 8, verse 1 to 2. Sa mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo. Sa mga na kay Kristo. Mahalaga yung preposition na in. Pagka sinabing in, hindi yan beside. Hindi yan outside. No? Hindi rin yan top. Hindi rin yan sa ilalim. Saan yung in? Nakay Kristo. Nasa loob ng grasya at pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Ngayon wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. It's freedom from the penalty and power of sin. Anong ibig sabihin niyan, Brother David? Hindi ko naman nararamdaman yan. Actually, nagagawa nyo niyan, hindi nyo lang ina-appreciate. Nung hindi pa tayo mananampalataya, wala tayong pakialam sa gagawin natin. No? Pero nung mananampalataya ka na, here's the difference. May consideration. No? Tinatanong mo sarili mo, Lord, tama ba to? Di ba? Napansin niyo yun? That's an evidence that you are considering God in your life, Christ in your life. Ipinapakita doon kung nasaan ang priority mo. No? Ipinapakita doon yung lining ng puso mo pagdating sa paggawa ng mga aksyon sa buhay mo. You are considering God
Tinitingnan mo kung ito ba ay ayos sa harapan ng Diyos. Umiiwas ka sa kasalanan. Bakit? Hindi dahil naiutos ng church, hindi dahil naiutos ng batas, kung hindi dahil alam mong may nagbayad para sa kasalanan mo at alam mong may kaligtasan kay Kristo at yung Diyos mo sinasabi, sumunod ka sa akin at tumalikod ka sa kasalanan. It is all from the gospel itong pagpapalaya sa atin sa kasalanan. Si Kristo po ang gumawa niyan. No? At kung kayo ay tunay na nananampalataya, marirecognize niyo yan sa inyong sarili. Ano ang kaisa-isang common sa mga Christians na alam ko mag-a-agree kayo? Lahat tayo ay nag-i-struggle sa kasalanan. Yan ang common. Di ba? Alam ko hindi niyan usually sinasabi sa church. Pero sa kanya-kanyang mga private times, alam niyan, lumalaban kayo sa kasalanan. Nilalabanan natin ang kasalanan every day. That's a sign na tayo ay meron tayong meron sa atin na gustong kumontra doon sa mga bagay na yon. At dahan-dahan tayong tinutulungan ng Diyos. Ang tawag diyan sanctification, no? Dahan-dahan tayong tinutulungan ng Diyos papunta doon sa isang lugar, hinihiwalay tayo sa kasalanan papunta doon sa kabanalan, katuwiran at kabutihan. Papunta tayo lahat sa Diyos. Yun po ang hindi nyo lang napapansin minsan, pero itry nyo i-reflect. At makikita nyo na ang layo na pala ng narating ko sa harapan ng Diyos. Ang layo na ng narating ko hindi sa aking sariling galing, kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo para sa akin. Diba? At doon nyo rin makikita, marami na kayong mga natalikuran na kasalanan. Diba? Tapos meron namang bagong dumadating. Kasi nasa lupa pa tayo, and that's the struggle of a Christian life. Yan ang spiritual warfare. Hanggang kamatayan na yan. Walang katapusan yan. Hanggang kamatayan na yan. At pag bumalik ang Panginoong Kristo, that's the final work of God, glorification. Okay? Transition tayo from a corruptible body into an incorruptible. Diba? Sa nabubulok, kinakalawang, sa isang indestructible na body na hindi na kayang sirain ng mga elements ng mundong ito. Wala na rin ang kasalanan nun dahil ando na tayo finally sa Panginoong Kristo. Lastly, maabot natin yung alas 10. Okay? Tingnan natin ang role ng Panginoong Kristo. Next doon. Nakita na natin ang resultang hinihingi. Ngayon, tingnan natin specifically yung role ni Christ. Diyan sa ating review. Okay? Mamaya, pwede nyo itong hingiin sa akin na table, mag-message lang kayo. Isan ko po sa inyo. Ano ang role ni Christ? Sabi sa Matthew chapter 5:17, kung bubuksan po natin ang Matthew chapter 5, verse 17. Okay? Ano ang relasyon ni Kristo sa batas? Ano ang role ni Kristo dyan? Huwag ninyong isiping, bumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. No? Yan ang role ni Kristo sa batas. Hindi niya sinira ang batas, kundi para tuparin. Ngayon po, mababasa rin natin sa Romans chapter 10 verse 4 na ang sabi ni Paul, si Kristo ang end of the law. Okay? Pwede ba natin pakibuksan sa Romans chapter 10 verse 4? At magkasunod lang naman yan. Romans chapter 10 verse 4, ang sabi sa verse 4 ay, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Ang word na ginamit dyan ay end of the law. May dalawang picture ang end dyan. Una, tinapos ni Kristo
yung traditional na sistema ng mga Hudyo. The end of the law. Kasi hindi na sila aasa, no? Hindi sila maglilin sa system na yon, sa lumang sistema. Kung hindi, doon na dapat sila titingin sa binigay ni Kristo na fulfillment ng lahat ng yon, no? Christ is the better law. Christ is the better sacrifice. Si Kristo yung pinaka-total, final, complete na binigay ng Diyos para makapagbigay ng kaligtasan, makapaglinis ng tao eternally para mabago siya. At si Kristo rin ang ibinigay para makita natin na may solusyon pala yung kaimposiblihan ng pagsunod sa batas. Yung isang picture, tinapos niya yung sistema ng batas. Pero yung pangalawa, yung batas ay, yung end kasi dito, ang sabi ng doon sa original sense nito, siya yung doon sa kanya naglilid. Di ba? Kung meron tayong daanan, doon sa kanya nagtatapos. Siya yung nasa dulo, no? Ibig sabihin, yung palang kaimposiblihan ng batas, hindi yun rare or bigla na lang lumabas na pangyayari. Kung hindi, nandoon talaga yung batas para i-expose ang kasalanan at tumuro papunta doon sa solusyon. Si Kristo yon. Kaya kung titingnan natin, ang sabi sa Tagalog diyan nga sapagkat si Kristo ang kinauuwian. Nagustuhan ko itong translation na ito itong word na ito. Kinauuwian. Sa kanya nagtatapos yung batas. So, hindi niya lang basta sinunod yung batas, no? Finulfill yung batas. Kung hindi yung batas, siya yung tinuturo, no? Lahat papunta kay Kristo. So, ano ang role ni Kristo sa gospel? Siya ang tumapos ng batas, gumawa ng batas, at ang tinuturo ng batas na makapagbibigay ng solusyon sa kaimposiblihang makasunod tayo sa batas at sa condemnation ng batas para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi magkahiwalay ang batas at ang gospel, kung hindi ang batas at ang gospel ay magkarugtong. Ngayon punta tayo dito sa tatlong bagay. Bibilisan ko lang para makita ninyo yung conclusion ng aking pinakita ko sa inyong mga definition ngayong umaga. At ito ang aking argumento pagdating sa koneksyon ng batas at ng gospel o ng ebanghelyo. So, next, how does the law and the gospel connect? Okay? Ang nabasa nga natin kanina, ang kinauuwian ng batas ay sino? Si Kristo. Tingnan po natin ito. Buksan natin sa Galatians chapter 3, verse 24 to 25. Napakalinaw ng sinabi ni Paul sa dalawang sulat niya kung paano kumikilos ang batas para sa isang tao. Ang tinuturo ng batas, si Kristo, pinapakita ang ating kasalanan, pinapakilala ang Diyos. Sa Galatians chapter 3, specific na word ang ginamit niya para i-explain ang batas. Andiyan na po ba kayo? Say amen. Amen. Ang unahin ko sa English, kasi nandun yung eksaktong word Wherefore the law, pansinin niyo yung past tense was our school master. Pansinin niyo yung word niyan. Is our school master. Anong ibig sabihin ng school master? Yun ang ating tutor. Yun ang ating nagdi-discipline sa isang yung nagtuturo, disciplinarian natin, no? Yun ang ginagawa ng batas. Our school master. Para sa ang purpose? To what? To bring us to
Yan, to bring us to Christ. Ibig sabihin, para makarating tayo kay Kristo, kailangan natin sumakay saan? Doon sa refleksyon ng batas. Kailangan tingnan natin ang sarili natin sa batas. In short, hindi ka maliligtas, hindi mo maiisip man lang ni isang beses sa isipan mo na kailangan mo si Kristo kung hindi mo naiintindihan na may kasalanan ka. Hindi mo kailangan ng tagapagligtas kung walang pagliligtasan sa'yo. Hindi mo kailangan ng gamot kung wala kang sakit. Nakakuha po ba natin? Nakakuha po ba natin? Hindi ka maliligtas kung hindi mo maintindihan ang sitwasyon at kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Isa tayong rebelde, makasalanan, at maruming. Kung iisipin nga natin anong nakita sa atin ng Diyos? No? Para bigyan tayo ng ganong pabor. No? Di ba? Kung ikaw nga nakita mo lang na nagwalis yung kapitbahay mo, nilagay sa tabi mo. Nilagay dun sa bakuran mo. Ano nang pakiramdam mo? Di ba? Wala na, hanggang mamatay ako, hindi kita papatawarin. Di ba? Ganun lang galit mo sa isang tao. Pero ang Diyos, araw-araw natin nilalapastangan, araw-araw natin ginagawa ng kasama. Pero imagine niyo, ganun yung ginawa niya, pinadala niya yung kanyang anak para sa atin. How can that be? Di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi natin kayang maintindihan ang kaligtasan kung wala ang pagbabangga sa batas. Kung hindi natin naiintindihan yung mga maling ginawa natin, paano mo malalaman na mali ka? Paano ka magiging accountable? Di ba? Paano ka magiging responsible na humingi ng tawad, sumuko kung hindi mo alam na may nagawa kang mali? Yun ang ginagawa ng batas. Ang batas ang nagpapakita sa atin ng ating hindi dapat gagawin. At pag ginawa mo man yun, alam mo ang consequence. Ito ang ating schoolmaster, ito ang tutor mo para madala ka kay Kristo. Hindi lang doon nagtatapos. To bring us into Christ, that we might be justified. Papawalang sala. Deklarang malinis. Sa gagawin mo, by ano? By faith. Nakita niyo yun? Sabi sa verse 25, but after that faith is come, ano sabi? We are no longer under a schoolmaster. Nakita niyo yun? Sabi sa Tagalog, para maintindihan po ng iba, kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng tagasupil. Kaya nasa sinasabi natin na hindi na tayo under ng law. Hindi dahil tinatakwil na natin ng law, kung hindi dahil alam na natin na tayo ay nasa ilalim na ng grasya ng Diyos. Okay? So hindi po sila nagkukontrahan. Magkadugtong sila at nagtutulungan sila. Hindi tinapos ang batas kung hindi ipinakita dito na hindi na ang batas ang humahawak sa atin. Sino na? Si Kristo na. Okay? Si Christ na. And that's the beauty of the gospel, mga kaibigan at mga kapatid. Nandoon ang pagbibigay sa atin ng linaw na ang solusyon at pinupuntahan ng batas is Christ. Patungo kay Kristo ang lahat. Number 2, pagpapatuloy lang ng point number 1, the gospel as the remedy. Wala nang iba pang pwede tayong istorya na paghahantungan ng lahat
ng mga storya sa Biblia maliban kay Kristo, no? Magsimula sa Genesis, ang ending ng storya ni Adam at Eve, kanino magtatapos? Kay Kristo, no? Ayon doon sa prophecy, yung kanilang ginawa na pagkakasala, darating ang panahon na yung seed ng woman dudurugin ng ulo ng seed ng serpent. Pero masusugatan ng serpent na yon ang nasa paanan ng seed ng woman. Sino yon? Si Kristo yon, no? Lahat ng makikita nyo sa Biblia papunta kay Kristo, no? Nag-agree po ba kayo doon? No? Amen. Where the law lives as condemned, the gospel provides the mediator. Doon, next, number 2 na tayo, the gospel as the remedy. Okay? Number 2, where the law lives as condemned, the gospel provides the mediator. Okay? Galing sa batas, makikilala natin ang ating kasalanan. So we repent. Ipinresenta sa atin yung gospel, so we believe. Nagkaso ba natin? Kaya repent and believe ay hindi mapaghihiwalay sa kaligtasan. Repentance and faith is the two unchangeable, unbreakable bond, no? Na makapagbibigay ng kasigurudan at kaligtasan sa isang tao. Nakukuha po ba natin? Mga kapatid, nakukuha po ba natin? No? Dahil ngayon, ang prosperity gospel is ganito. Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang gumaling sa iyong sakit? Maniwala ka kay Kristo. No? Napakadelikado ng ganyang pagbabahagi ng Biblia. Bakit? Paano kung hindi gumaling? Paano kung hindi kayo yumaman? No? Di ba? Panglupang pangako. Pero sa John 3:16, sabi doon, and He will give you eternal life. Whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Sabi sa Romans, pagka binanggit mo si Kristo bilang Diyos, ano ang resulta? Thou shall be saved. Maliligtas ka. Mahalaga na i-maintain natin ang gospel kung saan siya pinapakita ng Biblia. Ang gospel ang sagot sa hindi kayang gawin ng batas. Hindi ka kayang iligtas, baguhin ang batas eternally, pinipigilan ka lang ng batas. Pero nung dumating yung gospel, nalaman mong may Diyos palang banal, tuwid, at mabuti na wala, kahit anong gawin mo, wala kang pwedeng sabihin, huhusgahan ka ng banal, tuwid, at mabuting Diyos. Wala ka ng ibang response maliban sa umuwi sa pagsuko at pananampalataya sa nag-iisang tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. Romans 8, 3 verse 4, sabi sa Romans chapter 8 verse 3 verse 4, kung bubuksan natin ang ating mga Bibles. Okay? Baka sabihin nyo ay bias ako sa Romans, ha? Kasi karamihan po ng pagdating sa batas at sa kasalanan at sa kaligtasan ay makikita natin sa book of Romans. Romans chapter 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Verse 4, upang, bakit niya ginawa ang lahat ng yon? Upang ang makatuwirang itinatakda ng kautusan ay matupad kanino? Matupad kanino? Sa atin. Na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Last point. Ano ang connection ng law at ng gospel? Una, ang batas, ang ating tutor, ang ating disciplinarian, ito ang ating schoolmaster.
Pangalawa, ang gospel ay ang remedy sa hindi kayang gawin ng batas. Panghuli, at dyan tayo magtatapos, ang ginagawa ng gospel ay ibalik tayo sa pagsunod sa Diyos. Ulitin ko po, ang ginagawa ng gospel ay tulungan tayong makabalik sa pagsunod sa Diyos. Yan ba yan? Okay. The goal of the gospel is not to make us lawless. Okay? At ibinigay ko sa inyo yung argument ko niyan previous Sundays. Bakit kung tatanggalin ng batas, gagawin mo na lahat ng gusto mo? Di ba? Kasi, syempre, ilang oras mo lang tanggalin ng batas, ay may nakawan na yan. Di ba? Meron na yung patayan, yung mga magkagalit. Wala nang pumipigil sa kanila na magkuhaan ng buhay. Di ba? Ang ginagawa ng gospel, pagtapos tayong iligtas, ituro kay Kristo, makakabalik tayo ngayon sa tama, genuine na pagsunod sa Diyos. Hindi na sa sarili nating kagustuhan, sarili nating kaisipan, kung hindi sa pamamagitan ng tamang pagsunod. Bakit? Kasi ang requirement sa tamang pagsunod sa Diyos, hindi natin siya mapiplease kung tayo ay nasa laman. O di paano natin mapiplease ang Diyos? If you are in spirit and in truth. Paano yun mangyayari sa atin kung si Kristo ay nasa atin? At tayo ay nakay Kristo. Tayo ay nasa Espiritu. Kaya ang sabi ni Paul doon, kayo ay hindi na lumalakad sa laman, kundi lumalakad saan? Sa Espiritu. Ang mga lumalakad sa Espiritu ay meron ng Holy Spirit, sumusunod sa Panginoong Jesucristo, sumusunod sa Diyos. In simple terms, diyan sa ating na pinag-uusapan, buksan po natin sa Hebrews chapter 8 verse 10. In simple terms, ang Diyos ang gumawa, no, ng paraan para tayo ay makabalik sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya. Dahil, mga kaibigan at mga kapatid, ang ginawa ni Kristo sa krus, ang kaligtasan na meron tayo, ay hindi lang para mailigtas ka sa impyerno. Kung hindi, yung word na ginamit natin kanina, i-restore ka sa Diyos. I-restore ka sa pagsunod. Yung naputol doon sa Garden of Eden, ay maibalik. Yung hiniwalay ng iniquity, yung hiniwalay na yon ay magkaroon ng bridge pabalik sa Diyos. Si Kristo po ang solusyon doon, no? Restoration of obedience. Hebrews chapter 8 verse 10, sabi sa English, unahin ko sa English, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord." Sabi niya, "I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people." Para yan sa mga Hudyo, Brother David, para yan sa mga Israelita. Mga kapatid, ito yung nangyari sa atin. Sa ating kaligtasan. No? Yung ating isip at puso ng natural kontra sa Diyos. Paano nagbago ng ganun kabilis? No? Paano ka susurrender sa Diyos na dati wala kang pakialam? No? Paano ka naging ganun ka-sensitive sa Diyos ngayon? Hindi talino mo ang gumawa niyan. Ang Diyos ang naglagay sa isip at puso ng tao ng kanyang batas. Kaya pag dumating sa iyo ang isang nagtuturo ng gospel, maintindihan mo, nagkasala ako sa Diyos.
At wala nang ibang konklusyon maliban sa kailangan ko ng tagapagligtas. At pag tayo nanampalataya, mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay taong sumusunod sa Diyos. Ganun kasimple. Pag tinanong sa iyo, ano bang isang Kristiyano? Isang taong sumusunod sa Diyos. Isang taong sumusunod kay Kristo. Hindi ganun kakomplikado. Pero ganun kahirap. Mahirap. Pero ang pagsunod sa Diyos ay may papakita sa atin ng batas at ng gospel. Ulitin natin, anong ginagawa ng batas para sa atin? Ini-expose ang ating kasalanan, pinapakilala ang Diyos, at tumuturo kay Kristo. Anong ginagawa ng gospel? Yung hindi kayang gawin ng batas ay sinolusyonan ng gospel. Tayo ay niligtas at binago internally. At sa ating pagtatapos, to conclude lahat ng mga pinag-usapan natin, I think this is a very good quote para i-end yung mga napag-usapan natin. Doon sa question na, dapat pa ba nating sundin ang batas ng Diyos ngayong tayo ay nasa grace na? No? The answer is yes. Nandoon pa rin ang eternal motive ng Diyos na mamuhay ang tao ng maayos. No? Pag sabi sa batas na okay na gumawa ng ganito, anong pagbabasihan mo? Yung batas ng Diyos. Dahil yun ang ating sinusunod. Dahil ang Diyos ang sinusunod natin, ang tanging marerelayan natin ay ano? Yung sinabi ng Diyos. Nakuha po ba natin? Okay? Family, government, the church. Ang authority sa lahat ng yan ay ito. Ang salita ng Diyos. No? At nandyan ang batas ng Diyos para bigyan tayo ng tamang daan sa pagsunod. Sabi ni Charles Spurgeon doon sa kanyang preaching sa All of Grace, sabi dito, the law is for the self-righteous to humble their pride. Diba? The gospel is for the lost to remove the despair. Sa ating pagkakonclude, hindi po yan magkakontrahan. They are both God's Word. At dapat natin i-consider at i-acknowledge ang dalawang bagay na yan. Dahil the law leads to repentance, the gospel leads to faith. No? Wala tayong ibang pagbabanggaan maliban sa batas ng Diyos. Okay? Nakuha po ba ang ating mga napag-usapan ngayong umaga? Nakuha ba? Okay, so magbigay tayo ng 5 minutes para sa mga iniisip nyo tungkol sa mga napag-usapan natin. Meron ba kayong mga katanungan? Okay, sige. I-open na natin ang table for questions. Meron po ba? Okay. Wala namang question. Wala namang question. Lahat naman nakuha. Okay? Or kung meron kayong mga naiisip dyan, kung hindi, ako ang magtatanong. Wala naman? Okay. Sige po sis, para meron kang question eh. Labas po sa topics. Sige, pagbigyan po natin. Habang wala pa namang iba nagtatanong. Sige po sis. Thank you. Okay. So, ang itatanong ko lang po, ito ay tungkol kay Cain po. Nasabi po kasi doon na sabi ng Diyos, di ba itatapon siya sa ibang lugar, kumbaga pinalaya siya sa lugar ng Diyos. No? Tapos, ang tanong ko doon, bakit siya papatayin ng mga tao habang naglalayag siya? Tapos sabi ng Diyos, hindi siya papatayin. Ano po yung ibig sabihin na meron siyang babala?
hindi ko po masyado maunawaan po. Ano pong ano yan? Genesis chapter? Hindi ko lang po matandaan. Basta yung pagpalayas kay Cain po, kasi pinatay niya si Abel po. Nakalimutan ko po. Baka ang ibig mo sabihin doon, alala ko yun eh, hindi siya papatayin. Kung hindi may, ano nga ba yun? Meron pong babala na... Yan, yung babala, Yes po. para siyang marka eh. Kung tama po yung pagkakalala ko, pero kung makakuha po yung chapter, yung babala na yon ay para sa mga papatay sa kanya. Opo. Hindi yun yung papatayin siya, kung hindi may babala para sa Mga tao. papatay sa kanya. Ang sabi lang doon ay, Ayun. wait lang, Genesis ano ba yon? Alam ko meron dong paghihiganti ang Diyos eh. Wait lang, Genesis 4, ayan, kay Cain. Ayan, verse 4 verse, ano po ito? Yan, Ayan na po. siguro mag-start tayo sa verse 10 para maano natin. So, ang question niyo po dun sis, para malinaw, ang question niyo po dun ay, anong ibig sabihin nung, Ayan na po. Yung, di ba, pinapalaya siya doon sa lupain na mula sa Diyos kasi nagkasala siya, no? So, parang ayaw niyang umalis kasi nga papatayin nga raw siya ng tao. Hindi, sabi ng Diyos, kasi mayroong babala. Ano po yung babala na po yun? Kasi hindi ko po masyadong maunawaan. ayan, sige po. Yung pong nababala na yun, thou art cursed when thou tillest. Ayan. Sige, start tayo sa verse 10. Ang sabi dito, and he said, what hast thou done? And the voice of thy brothers' blood crieth unto me from the ground. So ito yung pagkatapos na patayin si Abel. And now art thou cursed, si God nakikipag-usap kay Cain, from the earth which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. So hindi siya i-bless ng maayos na harvest. Okay? So, a fugitive and a vagabond shall thou be in the earth. Pagka fugitive, ibig sabihin, merong tinatakasan. Yung parang wanted, tapos matakas. So, yan yung pinakita dyan na hindi siya mananatili sa isang lugar. Okay? And ang sabi ni Cain sa verse 13, my punishment is greater, no? Sa kaya kong i-bear sa verse. Then pumunta tayo sa verse 14, behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth, and it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Pero sabi sa verse 15, and the Lord said unto him, therefore whosoever slayed Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord said, a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. So yun po yung yung mark doon na yung marka po na binigay doon kay Cain is kung sino man ang papatay sa kanya, yun yung hinahanap ko, sevenfold siya gagantihan ng Diyos. No? So, maliban doon, I think, wala namang ibinigay na ditong iba pang siguro pwede natin siya makita na kahit na ganun yung ginawa ni Cain, meron pa rin ng Diyos na pag sa kanya. Let's use pa rin siguro yung word na grace, di ba? Kasi meron siyang nagawang kasalanan, tapos kung sino man ang makakahanap at papatay sa kanya, gagantihan ng Diyos. Hindi lang isang beses, kundi
ang intensity is sevenfold, 'di ba? Kaya talagang andun pa rin ang grasya ng Diyos, ang goodness ng Diyos. So, siguro hanggang doon lang tayo pwede mag-assume sa part na 'yon. Kung ano pa man ang pwedeng nangyari doon, I think wala naman ang nakasulat dito. Opo, kasi ang next dito sa verse 16 yung doon na sa mga next ng generation. Opo. So, kung yung question nyo, tungkol ba saan yung marka na yon? Opo. Yung marka na yun, binigay ng Diyos bilang sort of protection na rin sa Kanya kasi magiging nga siyang fugitive. Kung sino man nagpapatay sa Kanya, gagantihan ng Diyos, as sabi sa verse 15, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. Pansinin nyo doon yung quit. Ibig sabihin nun, nilagay ng Diyos yung marka na yun kay Cain, lest or baka kasi merong makahanap sa kanya at patayin siya. So yung marka na yun as protection sa kanya kahit na ganun yung ginawa niya. Okay, thank you. So, ibig sabihin talagang sinusubaybayan po siya. Pero patay na siya ngayon, di ba? Kasi noong panahon pa yon. Ang tanong ko po, siya po ba'y ligtas po? Ayan, siya po ba ay ligtas? Hindi tayo makakasagot niya na hindi specifically sinulat sa Bible at wala pa naman akong nababasa tungkol kay Cain na siya ay naligtas. Pero isa ang pwede natin doon makita. Directly nakausap niya ang Diyos. So definitely kilala niya ang Diyos. Kung siya man ay nagkaroon ng obedience sa Diyos pagkatapos ng mga pangyayaring ito, then makikita natin siya doon. Kung wala naman, hindi rin. Okay po. Thank you po. Well said po. Opo. Thank you. Sige po. Kasi yun siguro, stick lang tayo doon para hindi rin tayo mag-assume sa ibang po. At dagdag lang po. Yung po sa tanong niya kasi na yung vengeance gaganti ang Diyos, pinapakita ng Diyos doon ang kanyang glory, kapangyarihan niya. Siya naglalang nung masama at mabuti, di ba? Galing sa kanya yan eh. So, it is on His own pleasure kung ano ang gagawin niya doon sa taong yon. So, yun po pinapakita doon sa verse na gagantihan niya ang sino man. Kasi wala naman tayong mababasa doon na kung ano pa, kung ligtas pa o hindi. Kasi depende lang yun sa Panginoon at siya. Yun lang po ang isang malaking doon na saan mang paraan, sa atin man sa panahon natin, ang kagustuhan pa rin ng Diyos ang nangingibabaw. Ang glory niya. Hindi yan tao. Tao ba ang naglalang sa Diyos? Hindi. Ang Diyos ang dapat masulog. Kasi kahit anong sama ng tao, pagdating sa dulo, kung kinahabagan siya ng awa ng Diyos, mauuntog yan eh. Ay, may Diyos pala. May bulkan. Eh, may naglalang pala niyan. Kung doon na niya kilala ang Diyos, kapangyarihan ng Diyos yun is glory ang kanyang ipinakakilala sa Old and New Testament. Yun lang po madadag. Salamat. So, tatandaan po natin, ang lagi nating premise, hindi tayo mag-i-start doon sa nangyayari doon. Mag-i-start tayo lagi sa Diyos. Sino siya? Isa siyang banal, tuwid, at mabuting Diyos. Kung pwede kasing sabihin ng iba na unfair naman, nakagawa ng kasalanan si Cain, tapos poprotektahan ng Diyos. Hindi natin pwedeng questionin yun kasi may hustisya ang Diyos. Yung hustisya niya, pag magtatrabaho siya sa lupa, hindi siya bibigyan ng mabuting ani. Pero yung papatay sa kanya, ayon sa hustisya ng Diyos, ay gagantihan ng Diyos ng sevenfold. Diba? Kaya, hindi, ang premise natin always will be, sino ang Diyos, kung ano yung judgment niya doon, nakabase yon sa kanyang kabanalan, hustisya, at kabutihan. Yan ang tatlong yun. Okay? So, wala pang question? Brother Raymond, nakatitig ka sa akin eh. Meron kang question? Sige. Sige. Sabi ko na pag tumititig sa akin, may tanong eh. Hindi na ako titingin susunod. Yamang, magandang umaga po sa lahat. Ito pong gawain ito ay dagdag kaalaman po kasi nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at hindi kahit sa atin, may mga Biblia po tayo. Ngayon ito po ay napag-usapan lang namin ni Brother Willie. Related po ito sa katanungan ni Sister Rose tungkol sa kay Cain at kay Abel. Ngayon, kung titingnan niyo po yung pangyayaring yon,
wala pong significant na record sa Bible na merong ibang nilalang. Liban kay Eva at kay Adan, kay Cain at kay Abel. Pero yung succeeding verse po, sa verse 16, nagkaroon ng asawa si Cain. Kaya po, may nagtanong din po daw kay Brother Willie, saan daw po kumuha ng asawa si Cain? Dahil base sa Biblia, kung titingnan niyo po ang Biblia, Opo. God created man. Doon sa salaysay sa Biblia, si Eva at si Adan ang makikita nating unang nilikha ng Diyos. Tapos nagkaroon siya ng anak, si Cain at si Abel. At nung pinatay ni Cain si Abel, at yun nga, pinalaya siya dun sa lugar na kung saan siya nakatira, ay mayroong sunod na verse na nagkaroon ng asawa si Cain. Opo. Yan lang po ang kuhan. Parang nakapagsira namin ni Brother Willie at mayroon din pa doon nakapagtanong sa kanya ng ganon. Kaya sa kaalaman po ng lahat, nawa naman base po sa pag-aaral ni Brother David at ni Pastor, mabigyan po ng linaw yung mga bagay na yon ayon po sa kaalaman sa salita ng Diyos. Yan lang po. Okay po. Sige. Grabe. Ang mga question nyo, alay sa topic natin pero sige, sige rin natin. So, buksan natin sa Genesis chapter 4, doon pa rin, pero Brad, kung titingnan mo dyan, actually sinabi talaga dyan sa verse 16 kung saan siya nakakuha ng asawa. Ayan, so, ang sabi dyan, and Cain went out from the presence of the Lord, out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. And doon, nakakilala niya yung kanyang wife. No? And she conceived. Ayan. So, pag napagating po dyan, walang binigay dyan na background. Okay? So, pwede tayo ditong, this is a room na pwede tayo mag-speculate. Okay? So, ang speculation natin would be either of the two. Okay? Noon, okay pa ang intermarriage sa kanila, no? So, possible nung time na yon, speculation lang ito para mabigyan lang ng kahit konting napalaisipan ng inyong intermarriage, ibig sabihin, possible merong time or gap noon pagkatapos nung pangyayari na yon at nagkaroon ng other na anak si Adam at Eve. At doon nagkaroon ng intermarriage siya sa kanya sarili. However, ito yung second. Yan. Yung second naman, possible, hindi lang ni-record ni Moses sa Genesis na doon sa ay merong ibang tao na kung ang pinagmulan si Adam at Eve, na doon sa kanila nang galing, doon lumipat sa Nod. At doon niyon nakilala. Kaya yung mga na yan ay more on speculations lamang, hindi yan biblical kasi wala tayong room dito para no. So, meron pa nga diyan, more naman ito sa na pwedeng itong mga tao rin na to ay tulad nung na-meet ni Abraham doon sa na hindi naman na binabanggit na merong Salem, no? Yun pala ay high priest ng Salem. Meron ibang bayan maliban sa tinututukan natin dito sa Genesis. No? So, ang pinaka-close natin na pwedeng speculate doon is intermarriage. Opo. So, dahil imposible naman na merong ibang tao, saan galing? Kung ang progenitor laging si Adam at Eve, saan manggagaling yon? Kay Adam at Eve pa rin. No? Kaya doon yun na matitrace lahat. Okay? So, dahil kung hindi, ang question, saan galing yung ibang tao na yon? Sa paligid. Di ba? Hindi naman parang yon. Po? Ayan po. Sige po. Tingnan natin sa Genesis chapter 5 verse 4. Ayan. In the days of
Adam, after he had begotten Seth, were 800, and he begot sons and daughters. Pagkatapos po ito na, opo, ayan. Na possible rin po yun, na pagkatapos noon, ilang years yung naganap, tapos nung nagkaanak si Adam at Eve pa, lumipat sa no, doon niya nakilala. Dahil si Cain naman ay fugitive eh. Di ba palipat-lipat siya? Okay, so possible rin po yun, Pastor, no? So yun yung mga natin, speculation. Wala diyang main na binanggit, so we can only speculate. Pero ang hindi mawawala dyan, yung ginawa ng Diyos para kay Cain at nakahanap siya ng asawa. Okay, so dahil ang gumawa nito si Moses, tracing ito ng kanilang lineage papunta kay Adam. Yan, tanongin natin si Moses. Pagdating na sa... Dahil kung nandun si Cain, o di si Cain tanongin natin. Kung wala si Cain doon, wala tayong magtatanungan. Si Moses na tanongin natin. Okay? So, and I think that's it. It's 10:33. Let's have a 2-minute break sa mga inom. At tayo po yung mag-isip tayo at mag-close tayo. No? Let's pray. Manalangin po tayo, Panginoon, thank you sa aming productive na pag-aaral. We pray and ask, Panginoon, na wag namin makalimutan ang connection ng law at ng gospel, na hindi po namin, Lord, makalimutan ang importance ng dalawang ito sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Meron po kaming sinusundan, meron kaming, Panginoon, na leading sa kung saan niyo, Panginoon, kami gusto pumunta. Salamat, Panginoon, at ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa inyong harapan, Panginoon, sa araw na ito, at kayo, Lord, ang mapurihan at ang makilala ang inyong kaligtasan. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much. Let's have a 3-minute break.